Actually, di ko talaga alam talaga kung sino talagang spiritual parents ng asawa ko before. Kasi that time, hindi ko pa naman naiintindihan ang Korean. Tapos may kasi kunsanim talaga sa akin. Na siya ang nagsasabi na siya daw ako siya daw ang spiritual parents ng asawa ko. Kasi nga yung ugali ng asawa ko po, mga unnis, mahirap na siyang intindihin. At ako naman po mga unnis, yung faith ko is very talagang straight po yan. Sinabihan talaga ako ng asawa ko na huwag ka nang pupunta ng church. Ganon din yung father-in-law ko noon. Kasi palagi lang din naman kami kasi nag-aaway. Kaya sinabihan ako, Kyuhei Kazuma. Pero ako matigas akong mga uni. Pumupunta pa rin ako. Kasi alam ko ang katotohanan eh. May utang na loob ako kay True Parents. At alam ko na si True Parents ang binigay sa akin ni Jesus Christ. Kaya kahit sabihin na ang aking spiritual ng asawa ko noon, at saka family ng asawa ko, Kyuhei Kazuma, we nanon kyuhan kayo? Wala namang, oo, alam ko sa iba sa inyo, maraming nagtampo sa mga muksanin. Bakit po? Kasi they are really educated from our true father. At parang yung, yun, ina-apply kasi nila. They are very strong. At ang mga ise ngayon is very pure. Pero hindi naman na, hindi nyo, iano yung sarili nyo dahil lang doon. Ang pinupuntahan nyo sa church is si God. Si True Parents. At syempre, to do our responsibilities po. Eh kung ganun, nagpapayag ako ng asawa ko na hindi ako pupunta. Kaya yun din yung nadahilan na hindi na rin ako binigyan ng allowance ng asawa ko. Pero, God provide everything for me. Lumayas ako ng doon sa bahay kasi tumawag na ako ng pulis po. Hindi ko na po kaya yun. Kasi andun pa, iba na talagang ugali ng asawa ko before. Mga unis. So, tumawag ako sa John Abonim namin na talaga din is tagatong Ilkyuhe din po siya. Na-bless po siya ng 777 couple po. Sabi ko, pumunta po kayo dito sa John Abonim. Eh, ayaw niyang pumunta. So, tumawag ako ng police. But before I called the police, nag-isip po ako ng 10 minutes. 10 minutes, mga unis, bago ako tumawag ng police. Yan ang napakabigat na ginawa na desisyon ko yung lumabas sa bahay. Alam niyo po, wala akong damit before. Isang damit lang kung ano ang nasa akin noon. Yun lang. At ang sabi nila sa akin, punta ka doon sa namin, sa center. Sabi ko, wag na po. Actually, gusto ko pumunta noon sa church, kaya lang nakakahiya. At wala din si Muksanim at Samonim that time. So, ang una kong talagang naisip, kaya ang second chance ko talaga noon is sa Ate Risa. Natulog ako doon ng one night kay Ate Risa po, sa bahay nila. At tinatanaw ko po yun ng utang na loob. And then the next day, natulog ako sa inuupahan ni Ate Risa noon, na apartment po. And third day, doon na po ako sa church namin. Hanggang
tumira ako doon ng almost 5 months. At doon, meron siguro reason na bakit ako pumunta na kasi gusto kong malaman kung sino talaga ang spiritual parents ng asawa ko. Kasi may nag-claim na spiritual son niya daw yung asawa ko at gusto ko siyang tawagan para i-educate nila si Ansyong. Kaya lang, di ko din alam yung number kasi nga, wala akong cellphone noon. Nawala na yung mga noon. Tapos nung nagkaroon na ako ng cellphone, di ko na alam ang contact po ng kung sanim na po yun. So that was, pero pa yung fate ko ha, ganun pa rin. That was, na nalaman ko, kay Ijum yung Myoksanim, ng spiritual parents pala ng asawa ko na talaga. Alam ko noon na ang spiritual parents ng asawa ko is si Kim Yong-hee, yung asawa ni Socrates. Pero may nag-claim kasi, so hindi ko totally alam. So I wanted to know the life of my husband spiritually. Family spiritually. At ayun nga po. So kaya sinabi ni Ijom yung Moksanim, talagang magkaka-indemnities ka ng ganyan. Kasi imagine mo, Kim Yong-hee Sanim is the second wife of our true father. So anong akala nyo? Basta-basta na lang. Spiritually lahat to, kaya nga kaya yung walang aatukihin si Satan, kundi si Ansyong na asawa ko kasi hindi nila ako maatak-atak po. And Kim Yong-hee, husband is Socrates po. And they are both already in the spirit world. So na-realize, that's why wala pa kaming physical baby. Wala pa kaming second shift. Kasi inuuna ko ngayon ang spirit world. At the same time, sinasabay ko na ang physical world. This time po mga unis. Kasi I know na marami ng Chulteson yun. Marami ng good spirit po. Yung mga collateral na mga mga ancestors na niliberate you, they are included in the good spirit. How many times I saw true parents in my dreams? True mother mismo. At alam niya ang pangalan ng parents ko, alam niya din pangalan ko po. And true mother can speak Tagalog in my dream. Oh, yes. Hindi ako makapag-share ng mga gato kung hindi po talaga katotohanan ang mga sinasabi ko po. Ang masasabi ko lang po sa inyo mga unis, don't be afraid. Why are you afraid? About sa link, review it. Share it in those people who are blessed member. Yung mga Chongsongyong na nandyan, hindi naman lahat yan yung mga nilalagay ko dyan. Some of, mga Chongsongyong malsam po yan. So you can share it. Wag kayong matakot mga unis. Basahin nyo ng mabuti yung mga isi-share nyo dyan. At yung mga ibang testimonies dyan, you can share. Wag kayong matakot. Nagpapadominate lang kayo sa mga central evil spirit ninyo sa katawan nyo, sa mga resentment ancestors sa katawan nyo, mag-pray hard po kayo. Oh, niece. Alam nyo ngayon, 1,000th vigil prayer, ang mga sisters na nakita ko sa Chungpyong, ang sabi po nila sa akin, I know that, nang dahil sa mga share mo, Cheryl. Kaya nandito kami ngayon sa Chungpyong. Nabuhay kami. And now, I'm so happy to hear from you, mga unis. And nabuhay daw sila na i-liberate din ang mga kanilang mga ancestors. At hindi lang yan mga unis. May mga gustong mag-attend sa 1,000th vigil prayer. Early in the morning. Tinawagan po nila, Rush, bigay pa. Tawagan mo kami, Cheryl. I need to prepare also myself to go in Chongpyong, right? Pero I give them still the time to talk and to listen from them. Gusto nilang mag-attend ng 1,000.
So sabi ko, i-try